Eto na nga mga inaabangan ng Kim Yes, Paulan. idiretso na natin syempre. Na talaga namang nagpangisay sa kilig ang buong mga solids, hindi ba? At Yeah. hindi na namin i-discuss yan kasi I'm sure naman, alam nyo na yan at nag-viral na to at walang Kim Paulandia, miyembro ng Kim Paulandia na hindi nakapanood ng lie detector na yan Correct, oo. ng Kim Pao. Pero ang pinagtataka lang nila, bakit daw na-delete? Agad dun sa account na yon, dinilit daw. Di ba kay ano yun, di ba? Kay Earl Jan? Kay EJ? Hindi, sa Dreamscape mismo. Dreamscape Tapos mismo. nawala daw sa account ng Dreamscape. But anyways, ganun din naman marami na naka-screen Nakapanood. naka-grab ng mga videos Bakit na kaya? yun. Oh, siguro parang dahil ba sobra-sobra ang pag-amin? Hindi ko alam eh. Baka dapat ba nilang I-filter yon or hindi. Dapat baka siguro hindi pa napapanood para ilabas. Correct. Baka meron pang time talaga. May time pa talaga. May napagalitan na naman siguro. Pero wala na kayong magagawa, Dreamscape. Eto na nga. Ang napansin ko katulad dun sa live ko kanina. Ang napansin ko, si Paolo talaga yung Mismo. seryoso, si Paolo Mismo. talaga yung parang diretsahan. Oo. Hindi siya nag-filter and all. Kasi kung napapansin nyo, 2 beses sinabi ni Paolo yung yes nung sinabi na type. Yes. 'Di ba type? Yung tanong kasi kung naging type nyo ba ang isa't isa noon, 'di ba? Yes, Kim yes, Pao? oo. Tapos sinabi ni Paolo na kasi marami namang nakakaalam na si Kim ay mapagmahal sa pamilya. Correct. Yes. At iba yung glow ng mukha ni Paolo, yung pagkakangiti niya. So short pa ang hair ni Kim dito. Meaning, nakunan ito before the press con pa. But anyways, hindi na ako nagulat sa sagot. Nagulat lang ako na sinagot yung mga tanong. Kasi feeling ko ganun naman talaga yung isasagot. Pero yung ang lakas ng loob kasi na itanong yung mga ganung tanong na sinagot naman. Yung feeling ko baka hindi itanong. Siyempre, minsan di ba may mga iniiwasang itanong. Alam mo na nga, di ba, sasabihin nila, wag na natin i-touch yung topic, mag-focus tayo sa serye, yung mga ganyan. Ang sinasabi mo, yun yung ibinibigay mo na sa kanila, yung mga Yes. list ng questions. Pero yung ito rin questionnaire. kasi, hindi ko ina-expect na ganun kalakas yung loob na itatanong talaga yan. Kasi personal na yung mga tanong eh. Ito ay siguro kinunan, baka kinunan to sa middle ng shooting. Or baka noon pa, bago pa ipinalabas sa Prime. Kasi kulot pa si Paolo, remember? Kulot Ayun pa si Paolo. Diba? Halos pa ganun. Si Kim din short hair pa. Tsaka payat pa, parang pumayat dyan ng Kaya bongga-bongga nga si Paolo. Baka matagal na to. Pero Anyways, bongga. ako natuwa lang talaga ako nung nakita ko, napanood ko to. Sabi ko, wow! Nagulat ako for the very first time. Ang daming inamin itong dalawang Kaya ito. nga na medyo iniwasan sa press con. Na But iniwasan this sa time press kasi, con. Hindi ito for content lang, di ako naniniwala na ganun. Kasi si Paolo hindi yan sasakay sa content lang eh. Talagang kinailangan pa ang lie detector test para at least lumabas talaga, di ba? At saka, yun nga, napansin ng marami. Meron ng lie detector test sila dati, di ba Dati. yung My Love Will Make You Disappear, What's Wrong with Secretary Kim? Yung ganito, yung dito. Yes. Yung ano ba yung pinapatong yung kamay dun sa device or sa gadget na yan. Pero, yung yung parang, ganon, no, makukuryente parang ka yung din. frog ba yun? Yung nakukuryente ka. Pero ito lumabas talaga na parang talagang si Paolo ang mas yung matindi yung pagmamahal kay Kim. Kasi si Kim may pag-deny pa eh. Yung mga Pero, deny pa. Oo, di ba? Na tinutulan ng machine, ang lie detector. Ewan ko ba, So, ano ba to? Confirmation na ng relasyon. Tingin mo? base sa mga pahayag ni Paolo Abilino at ni Kim, parang doon na nga siya papunta. Kasi At the fact na doon na ibig sabihin na doon na siya papunta, doon na sila papunta sa aminan. Mga ganun. Konti na lang, parang may hinihintay lang naman kasi itong dalawang to para talagang ma-official o ma-hard launch na ang kanilang relasyon. Mismong nanggaling na rin kay Kim nasa takdang panahon. Kaya nga pala ko sinasabi, si Kim talaga yung meron pang meron pang hesitant pa siya. May pag-aalinlangan. Parang meron pang hinihintay si Kim na hindi natin maintindihan. Kasi Paolo,
Settled na yan Parang sa edad. anytime Oh, pwede sa edad ni Paolo, parang wala naman siyang dapat iwasan, wala naman siyang dapat pangilaganan. Para sa kanya, umamin sa isang relasyon, okay lang sa kanya. Total, Oo matagal-tagal na rin lang naman na wala siyang jowa. Tsaka no? Pero sa tingin mo, bakit no ang sagot ni Kim muna doon? Kung type niya. Ayaw siguro ni Kim na mabuking ng bonggam-bongga. At saka sa babae, bakit parang, ako naintindihan ko, dahil mga babae talaga, ang hirap umamin na, ang hirap silang paaminin na type nila yung lalaki. Unlike yung lalaki, vocal. Ayun. Hindi siguro inaasahan ni Kim, nasasagot si Paolo ng yes. Talaga ba? Siguro ganon, para sa kanya kasi yung Ay, oo, una tapos may dialogue si may sinabi pala si Kim after that. Oo, na sinabi niyang gano'n, nilalaro lang niya si Kuya, yung nagla-lie detector. Parang feeling ko kung ito ay unang naitanong kay Paolo, baka si Kim umamin. Kasi 'di ba, na-booking nga si Kim na hindi pala totoo. Sabi nga ni Alora, ba't ka nagdi-deny? Yun. Well, pero Nilalaro yun ko. nga, at least na balance ngayon, Ray, yung feelings ng maraming Kim Paulandia. Kasi alam naman natin this past few days, halo-halo ang mga reaksyon, di ba? May mga nagagalit because yun nga yung, alam natin, yung kay Paolo nagagawa ng project with Nadine. Nakikita natin parang bakit ganun ang treatment ng iba kay Paolo. And this time, parang medyo lumambot sila. Kasi nagkaroon ng assurance. Nawala siguro sa isip ni Kim at saka ni Paolo na lalabas itong interview na to. Well, Parang gano'n na hindi, nawala na sa kanilang kamalayan na, kasi medyo matagal na nga, di ba? Parang gano'n matagal na. Parang nawala na sa kanilang, kumbaga sa expectation nila, baka hindi na to ipalabas or something. Kasi masyado ng napakaraming promo rin yung The Alibi bago to ipinalabas dun sa Prime. Pero nung lumabas na nga siguro, baka isa sa kanila ang si Paolo hindi okay lang yan. Oo. Baka si Kim ang umanga. Baka si, hoy, ba't yun nilabas yan? Mga ganyan. pero kasi first time ni Kim yung ganyan sa partner. Yung talagang vocal din, sumasagot ng yes, sumasagot ng, parang hindi na talaga maawat Hindi Pero na sa talaga palagay mo, makontrol. ang tanong ko, sa palagay mo kaya makakatulong ito Of course. ng Ano ba? todo Dun sa The Alibi na Yes. ako Oo din, naman. ako din. Kasi kahit pa paano nga, na yung feeling ng mga tao, ng mga Kim Paulandia, medyo na-settle na okay na yung pakiramdam nila. At saka timing na timing ito kasi wala pang masyadong ayuda sa dalawa. Yes, magkahiwalay Ang tagal na kasi. magkahiwalay kasi. Yun. Kasi this past few days nga, ang reklamo ng ibang mga Kim Paulandia na solid talaga, ito yung mga team panatag. Medyo nag-aano sila, bakit yung ibang fanay, bakit biglang parang galit sila kay Paolo because of that. So, hindi nila maintindihan yung feeling ng iba until, eto nga, nung pinalabas to, ako feeling ko, okay na yan, manahimik na lang yung Baka rin iba. naman sinadya rin naman ito ng mga Parang tao. manahimik, di ba? Sinadya rin ito nung nasa Dreamscape. Sige, ilabas na nga natin yan. Kasi baka, para at least magkaroon naman ng good vibes at mawala ang dilulu ng ibang mga panay na yun nga, itong si Paolo baka dahil nga gumagawa ng ibang project sa ibang leading lady, baka yun nga magkaroon ng nega or something. Ilabas na natin to para at least, di ba maselyuhan, maresibuhan na hindi kayo dapat nagwawala. Hindi kayo dapat nagagalit or nagkakaroon ng anong tawag doon, na imbiyer na dahil gumawa ng ibang project itong si Paolo. Pero very good ang timing. Very Ang good ganda ang ng timing. talaga. Mm-mm. At sana nga, mas may mga lumabas pang ayuda. Di ba? At sana ilabas ulit ito. Ah. Di ba? Pero ikaw ba, sa palagi mo kaya kay Kim kaya nang galing yung pagkakadelete? Oh, Sa palagay mo kaya kay Kim? pwede kong isipin na yes. Oo, na para kasi doon, di ba? Parang, sa totoo lang naman, parang umami naman talaga na, di ba? Talagang admission na yung nangyari. Pati So, yung good partners. Kaya nga yung good partners. Ako nagulat ako sa good partners na tinanong sila kung kayo ba ang Kim Pao ba ay magiging good partners in real life. Ganun, parang hindi, nag-isip ba sila? Nag-isip ba sila na pwede itong maging kumpirmasyon ng kanilang relasyon?
Oh, well, Diba? Tapos, yun nga, sinabi siguro ni at Kim, that yes. time, ako ang tingin ko lang, at that time, since siya, lie detector test, parang sige, ganito na lang muna tayo. Sagutin natin ang tama, kung ano talaga yung nararamdaman natin. Yun yung tingin ko kay Pao, na sumasagot lang siya. Pero hindi ko in-expect, siguro siya, hindi rin niya in-expect na ngayon ipapalabas to o ilalabas to. Kaya parang, nabulabog na naman ang social media. Biglang trending after naglabasan ito. Mantalang isang gabi, medyo iba pa yung reaction ng mga tao. Pero this time, di ba? Kakailangan ihabol ito. Nakakatuwa lang. Si Paolo kasi, wala na siya kay Kim eh. Kumbaga nakatutok na siya talaga kay Kim. Si Kim na lang talaga ang hinihintay para at least, ayun na, umamin na tong si Paolo at parang feeling ko nga mga pag umamin na tong dalawang to, parang kasabay na to yung pagpaplano ng kasal. Parang feeling ko gano'n na nga eh. Okay. Magbasa na tayo Eto, ng mga nabasahin lang natin mga messages sa Saan ka sa ba? YouTube ako. Sabi ni Rochelle Scorpio, they said the truth. Eto naman kay Revelyn Starkey, kahit di naman umamin, halata naman na sila na panatag po ako na may relasyon na sila since 2024 pa. So, ganun din ang Rochelle Scorpio yung kanina. Si Joseph Calose, happy sa Kim Pao, sabi niya. Si Belle Benitez, okay na ako Sir Ray and Sir Dodo. Yun ang sabi nila. Kaya nga team panatag na okay na ako. Wala na silang mararamdaman. Eto sabi, oo nga, ang dami kong tawa at kilig. Tama kayo Sir Ray at Sir Dondon. Ayun. Yan po ang, sabi ni Juliet, yan po yung hindi pa tapos i-shoot yung The Alibi. Okay? So, Ay, yung gitna nag-shoot pa ito. at that time. Oo. Baka nakalimutan na nila na ipapalabas. Kaya nga. Kaya nakakaloka, di ba? Kilig match nang mapanood ko ang lie detector question. Talagang si Paolo, honest to goodness answer. Ayan. I think this was taken last September or early October of 2025. Ang ganda kasi may walang lusot. Okay. Olive Dizon is watching. Hi, Olive Dizon. Anja Sibok is watching. Suot ni Pao yung t-shirt niya sa shooting dati. Imagine 3 yes ni Paolo. Haha. Dital, si Jun Estaldo, wag sana magaya sa Kat Denye. Hindi naman siguro. Tsaka walang Diba? comparison dapat. Wala. Umami na nga eh. Carlos Miguel, yes sir Don, wala ng alibi. Crystal clear na umami na. Haha. Nasobrahan sa pag-amin kaya dinilit. Haha, agree ako Don Racer. Mariel Barba Evans, Carlos Miguel deleted after an hour. Oo nga eh. Del Yun Bram, nga hello. eh. Buti naman napanood ko to. Or else, Nakakaloka. diba? Oo nga, After Del an hour. Beshi, di ba nakakaloka? Kasi siguro nabulabog din talaga ang Dreamscape nung nilabas nila yan. Parang, ay, bakit ganun ang reaction? Ang tindi. So, well. Hay, ayun na. nako. Mamaya pag-usapan uli natin yon. But for now, Pero teka muna, sa totoo lang, parang, ano ba? Tuwan-tuwa kasi ako dahil nanggaling mismo sa dalawa. Yung parang sinasabi natin pa soft launch sa kanilang relasyon. Ang tagal-tagal nating hinihintay na magkaroon ng konting linaw mula sa kanila kung ano man ang iniisip natin or tinatanong natin sa ating mga sarili, sila ba o hindi? Pero eto na nga, crystal clear nga sabi ni Carlos Miguel na umamin na. Pero syempre, di ba, mas maganda talaga yung official na pag-amin sa kanila. Pero whether na may official or ganito lang muna ang ginawa nila sa akin, pak na talaga yan. ure, kaya nga team panatag at team kontento na sila for now. Ano pa kaya ang susunod na pasabog nitong dalawang ito? Yun na nga, yung baka yung talagang aaminin na we're in a relationship na, ganun. Oo. Yung prangkahan na, tas next aabangan na ang engagement agad-agad. Engagement. And Baka nga hindi nga engagement ang mauna, baka ikinasal na tong dalawang ito. Wag lang itong pupunta sa isang lugar na talagang napaka-romantic and then biglang nagdesisyon, okay, magpakasal na tayo dito and then pagdating natin ng Pilipinas, doon na tayo mag-announce. talaga ba? Pwede naman yung ganun. Pwede naman talaga. Pwede naman yung ganun. Pero sana again, wag nang ipagkait, diba? Wag ipagkait. Parang Yun naman feeling ang ko gusto naman natin. hindi naman ipagkakait itong dalawang ito. Marami na silang utang na loob. Kaya Sir Don at Dating- Mama Ray, gawa na kayo ng FB group na page na Team Panatag. Pa-join kami. Madaming Team Panatag. Ayun. At least. Diba kaya tayo? At team paamin. Team Aminan. Annabel Torrente, ang saya panatag na kami for Kim Pao. Dapat lang ganun. Huwag kayo mag-iisip ng mga kung ano-ano. Hayaan ninyo itong si Paula na gumawa ng project. Kasi siya talaga, feeling ko lang ha, I'm sure alam niyo naman yun, siya talaga, kampante na siya kay Kim. Correct. Ngayon, pag ito naman si Kim ay gumawa ng ibang project,
sa ibang leading man, wag niyo nang awayin or wag niyo nang ibas or konsensyahin itong si Kim dahil si Kim ay ang puso niya talaga ay na kay Paulo. Sa ngayon, 2026, hindi pa talaga umaamin officially na mag-boyfriend-girlfriend sina Kim Chiu at Paulo Avellino. Ano ang latest na nangyayari? Maraming fans ang naniniwala na may something sa kanila dahil sa projects at closeness nila. Pero sa mga interviews at presscon, iniiwasan nilang sagutin ng diretsyo kung ano talaga ang label ng relasyon nila. May pagkakataon pa na tinanong si Kim tungkol dito at sumagot siya ng pabiro. Para saan ba ito? Ikabubuti ba ito ng Pilipinas? Si Paulo naman nag-joke lang sa tanong tungkol sa real score nila at hindi rin nag-confirm. Bakit trending sila? Sikat ang love team nila dahil sa mga proyekto tulad ng What's Wrong with Secretary Kim, Philippine TV Series 2024, My Love Will Make You Disappear 2025, The Alibi 2025 to 2026. Dahil dito, maraming fans ang umaasang totoo na rin ang relasyon nila sa real life, kaya lagi silang trending online. Summary, walang official confirmation na sila na. May kilig moments at sweet gestures pero hindi pa sila umaamin sa publiko. Ang masasabi ko sa balitang may relasyon na sina Kim Chiu at Paulo Avellino ay ganito. Una, mukhang may espesyal na closeness pero hindi pa kumpirmado. Sa mga interview nila, iniiwasan nilang sagutin ng direkta kung sila na talaga. Halimbawa, nang tanungin si Paulo tungkol sa real score, pabiro niyang sinabi na 100 yung score ko, pero nilinaw niya na hindi iyon pag-amin na sila na. Si Kim naman ay nag-joke pa sa tanong tungkol sa relasyon nila. Para saan? Ikabubuti ba ito ng ekonomiya ng Pilipinas? Ibig sabihin, hindi pa nila nilalagyan ng official label sa publiko. Pero may mga kilos na nagpapakilig sa fans. May ilang bagay na nag-fuel sa chismis tulad ng inamin ni Kim na si Paulo ang nagpadala ng flowers sa kanya noong Valentine's Day. Lagi silang magkasama sa projects tulad ng What's Wrong with Secretary Kim, Philippine TV Series 2024, My Love Will Make You Disappear 2025, The Alibi 2025 to 2026. Dahil sa chemistry nila sa mga proyekto, lumakas ang paniniwala ng fans na may totoong relasyon sila. Una, posibleng pinipili lang nilang maging private. Normal sa showbiz na hindi agad inaamin ang relasyon, lalo na kung gusto nilang protektahan ng personal life, ayaw nilang maapektuhan ng trabaho o love team image. Okay lang din yon, karapatan nila kung kailan at paano nila sasabihin. Ang balita tungkol sa dinumanoy relasyon ni Kim Chiu at Paulo Avellino ay talagang naging mainit na usapan sa showbiz at sa social media. Kung magbibigay ako ng mas mahabang reaksyon, maraming aspekto ang pwedeng tingnan. Ang fans, ang showbiz culture sa Pilipinas at ang personal na buhay ng mga artista. Una, malakas talaga ang epekto ng love team culture sa Pilipinas. Sa Pilipinas, napakalakas ng love team culture. Kapag may dalawang artista na may magandang chemistry sa pelikula o teleserye, madalas ay gusto ng fans na maging totoo rin iyon sa totoong buhay. Sa kaso nila Kim at Paulo, napansin ng mga tao na maganda ang chemistry nila sa mga proyekto, natural ang kulitan nila sa interviews, may mga sweet gestures na nakikita ng fans. Dahil dito, automatic na nagkaroon ng speculation na baka may real relationship na sila. Una, natural lang na maging interesado ang publiko. Si Kim Chiu ay matagal nang sikat sa industriya at kilala bilang isa sa mga pinakamalaking female star sa TV. Si Paulo Avellino naman ay respetadong aktor na kilala sa mas seryoso at intense na roles. Kapag dalawang kilalang personalidad ang nagiging close, natural lang na maging curious ang mga tao. Gusto ng fans na, totoo ba ang nararamdaman nila? O bahagi lang ito ng promotion ng kanilang projects? Hindi naman masama ang curiosity ng fans dahil parte ito ng pagiging invested sa mga artista na sinusubaybayan nila. Una, pero mahalaga pa rin ang privacy ng mga artista. Kahit public figure sila, may karapatan pa rin sina Kim at Paulo na panatilihing pribado ang ilang bahagi ng kanilang buhay. Kung mapapansin sa mga interviews nila, kadalasan ay nagbibiro sila kapag tinatanong tungkol sa relasyon. Hindi sila nagbibigay ng direktang sagot. Posibleng ginagawa nila ito dahil gusto nilang protektahan ang kanilang personal na relasyon. Ayaw nilang ma-pressure ang anumang namamagitan sa kanila. O gusto nilang ihiwalay ang trabaho sa personal na buhay. Sa totoo lang, mabuting desisyon din minsan na wag agad i-public ang isang relasyon, lalo na sa industriya na maraming mata ang nakatingin. Una, posibleng bahagi rin ito ng showbiz dynamics. Hindi rin maiikaila na sa showbiz, ang chemistry ng dalawang artista ay nakakatulong sa tagumpay ng project. Kapag nakikita ng fans na may kilig sa pagitan nila, mas lalo silang sumusubaybay sa teleserye, pelikula,
interviews, social media updates. Pero kahit may ganitong dynamic sa industriya, hindi ibig sabihin na puro marketing lang ang nangyayari. Minsan, habang nagtatrabaho ang dalawang tao ng matagal, doon talaga nagsisimula ang tunay na connection. Una, ang pinakamahalaga, kung saan sila masaya. Sa huli, ang pinakamahalaga ay kung masaya at komportable sina Kim at Paolo sa kung anuman ang relasyon nila, kahit friendship, dating o simpleng professional partnership. Hindi naman kailangan ng publiko na malaman agad ang lahat. Kung dumating ang panahon na gusto nilang aminin o ipakita ang totoong estado ng relasyon nila, siguradong sila rin ang magsasabi nito. Ang balita tungkol sa kanila ay nakakatuwa at nakakakilig para sa fans. Pero dapat pa rin tandaan na ang totoong relasyon ay personal na bagay. Mas magandang suportahan na lang sila sa kanilang mga proyekto at hayaan silang magdesisyon kung kailan nila gustong ibahagi ang kanilang personal na buhay. May ilang mahalagang bagay pa na pwedeng idagdag sa usaping tungkol kina Kim Chiu at Paolo Avellino na makakatulong para mas maintindihan kung bakit patuloy itong pinag-uusapan. Una, malaki ang papel ng social media. Isa sa mga dahilan kung bakit mabilis kumalat ang balita ay ang social media. Sa mga platform tulad ng X, Twitter, TikTok at Facebook, mabilis mag-trend ang mga clips ng interviews nila, behind-the-scenes moments, fan edits ng mga eksena nila. Kapag may maliit na sweet gesture o tinginan lang sa pagitan nila, nagiging viral agad ito at binibigyan ng iba't ibang interpretasyon ng fans. Una, malaking factor ang natural nilang chemistry. Maraming fans ang nagsasabing kakaiba ang chemistry nila Kim at Paolo dahil magkaiba ang personality nila. Si Kim ay kilala na masayahin, bubbly at expressive. Si Paolo naman ay mas tahimik, reserved at seryoso. Sa entertainment industriya, ang ganitong contrast ay madalas nagiging nakakainganyong dynamic sa screen, kaya mas lalong kinikilig ang audience. Una, timing sa career nila. Isa pang interesting na aspeto ay ang timing ng collaboration nila. Pareho silang nasa yugto ng career kung saan mas mature na ang roles nila, mas experimental na ang mga proyekto, mas open sila sa iba't ibang genre at partnerships. Dahil dito, mas napapansin ng publiko ang growth nila bilang artists at nadagdagan pa ito ng intrigang romantiko sa pagitan nila. Una, posibleng epekto sa mga future projects. Kung magpapatuloy ang popularity ng tambalan nila, may posibilidad na mas maraming pelikula o teleserye na pagsasama sila, magkaroon ng brand endorsements bilang pair, mas lumaki ang fanbase ng kanilang tandem. Sa showbiz, kapag nakikita ng producers na malakas ang chemistry at demand ng audience, madalas itong sinusundan ng mas maraming proyekto. Una, higit pa sa chismis. Mahalaga rin tandaan na kahit trending ang love life issue, mas mahalaga pa rin ang kanilang talento at trabaho bilang mga artista. Pareho silang kinikilala sa industriya dahil sa kanilang acting skills at dedication sa craft. Ang balita tungkol kina Kim Chiu at Paolo Avellino ay hindi lang simpleng chismis sa relasyon. Ito rin ay halimbawa kung paano pinag-uugnay ng fans ang on-screen chemistry at real-life emotions, lalo na sa industriya na malakas ang impluensya ng fandom at social media. May ilang mahalagang bagay pa na pwedeng idagdag sa usapin tungkol kina Kim Chiu at Paolo Avellino na makakatulong para mas maintindihan kung bakit patuloy itong pinag-uusapan. Una, malaki ang papel ng social media. Isa sa mga dahilan kung bakit mabilis kumalat ang balita ay ang social media. Sa mga platform tulad ng X, Twitter, TikTok at Facebook, mabilis mag-trend ang mga clips ng interviews nila, behind-the-scenes moments, fan edits ng mga eksena nila. Kapag may maliit na sweet gesture o tinginan lang sa pagitan nila, nagiging viral agad ito at binibigyan ng iba't ibang interpretasyon ng fans. Una, malaking factor ang natural nilang chemistry. Maraming fans ang nagsasabing kakaiba ang chemistry nila Kim at Paolo dahil magkaiba ang personality nila. Si Kim ay kilala na masayahin, bubbly at expressive. Si Paolo naman ay mas tahimik, reserved at seryoso. Sa entertainment industriya, ang ganitong contrast ay madalas nagiging nakakainganyong dynamic sa screen, kaya mas lalong kinikilig ang audience. Una, timing sa career nila. Isa pang interesting na aspeto ay ang timing ng collaboration nila. Pareho silang nasa yugto ng career kung saan mas mature na ang roles nila, mas experimental na ang mga proyekto, mas open sila sa iba't ibang genre at partnerships. Dahil dito, mas napapansin ng publiko ang growth nila bilang artists at nadagdagan pa ito ng intrigang romantiko sa pagitan nila. Una, posibleng epekto sa mga future projects. Kung magpapatuloy ang popularity ng tambalan nila, may posibilidad na mas maraming pelikula o teleserye na pagsasama sila, magkaroon ng brand endorsements bilang pair, mas lumaki ang fanbase ng kanilang tandem. Sa showbiz, kapag nakikita ng producers na malakas ang chemistry at demand ng audience, madalas itong sinusundan ng mas maraming proyekto. Una, higit pa sa chismis. Mahalaga rin tandaan na kahit trending ang love life issue, mas mahalaga pa rin ang kanilang talento at trabaho bilang mga artista. Pareho silang kinikilala sa industriya dahil sa kanilang acting skills at dedication sa craft. Ang balita tungkol kina Kim Chiu at Paolo Avellino ay hindi lang simpleng chismis sa refsyon.
Ito rin ay halimbawa kung paano pinag-uugnay ng fans ang on-screen chemistry at real-life emotions, lalo na sa industriya na malakas ang impluensya ng fandom at social media.